with pure, unadulterated 15,000 watts power. This is 103.9 FM. Atong oras alas 2:10. Sakit man sa hingtungdan, apan maoy naghusay og naghupay sa kagul-anan. Nuda Biritas. Ang balaod masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Nuda Biritas. Mga nagkagubot nga hunahuna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Nuda Biritas. O karon, ariya, si Frank Mendez. May hapon, kumusta? O paibaon ta kamo nga ang palibot din sa ato sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Simbako, bitaw init kayo, no? Ganina na arang-arang mato, ganina niya karon dayon na more niinit ang panahon. Sige lang kay ingon maginana. Unya ang pasidaan gikan sa Pag-asa, ingon sila nga ang bagyo wala na, si Gardo mi taliwan na, mi biya na din sa atong nasod. Unya ang mupuli habagat. Sa ato pa magadahom na sabta nga na ay daotang hangin nga magkahitabo o kita managana lang kita, no? Mangandam kita kanunay labi na kay sama sa simbako, no? May tabo ang linog. Sus Maria, di kita katagna kanusa na may tabo. May nalang ning bagyo-bagyo o unsa ba diha, mga weather disturbance kay marang-arang na lang na o may nalang na kay mahibawan man nato, no? Okay, karong hapuna na yata sa atong programang Nuda Biritas o katapos ang episode ni sa Tibok Simana kay katulor tama bati din sa Gold Radio o akong gidasig hangyon ako ang atong mga tigpaminaw nga igasog do na mo'y mga pangtana ay mo duha-duha, no? Ayaw mo o kanabitang hinuktok pa mo dihagon sa inyong pag-abuhaton. Panahon na ninyo ni nga masulti ang inyong mga pangutana, sumbong din sa atong programang Nuda Biritas kay paningkamutan nato pod sa susamag bahin nga atong matubag ang inyong mga pangutana. Ang mga pangutana nga atong tagdon nato dinhe mga pangutana nga butang legal, no? Nga paningkamutan sa Nuda Biritas program nga among mabasa o sa susamag bahin amo po ning mapasabot diha kaninyo. Okay? O sa mga lagyo, pwede mo magpadala og suwat. No? Kay mo na bugtong remedy na to, labi na kung magduha-duha, labi na kung taas ang atong pangutana. Na di gina mahurot dira mag-text-text ta pananglitan, labi na kung may edad na ta, dugit ta makahuman, nya magakasenayo pag yun, maman ang atong problema. Oo, mo na nga akong aghat, suwatan na lang na, kini ipadala diri sa Nuda Biritas program o Nuda Biritas program ang inyong mga pangutana, pero ay glimti diha sa sobre sa inyong pagpadala butangi o kanhi Radio Ultra kay ang kartero na mo karag-karag din na og deliver sa suwat dinhe, no? Butang ta panlitan Nuda Biritas program, okay, kanya dayon sa sunod imong iswat G103.9 MHz dayong Carmen Cagayan de Oro City, formerly Radio Ultra. Ay dawat na uy. Oo, sigurado gina, ha? Sige na po tayo YouTube channel. Mabuksan na to kining YouTube pinagi sa pag-text, pag-type sa Nuda Veritas CDO, no? Akong balikon, i-type lang Nuda Veritas CDO, unya dayon tuplok, no? Ayog dukduk ang inyong cellphone, tuplok sa inyong kamot, unya dayon kining mulugwa na dayon ang tanang nga gibutan ni GC nga nagkalaling episode sa atong programa nga Nuda Veritas. Okay? Sige.
Kadyot lang ha. Tanaw na ko si Ma'am Elizabeth Basilgo. Number 1 gyud siya dritso diri nagamarka nga nagatanaw siya dinhi sa ato nga programa. Okay. Diri din ta kay aron nga dili ta dako-dako atong agi. Excuse me. Dinhi sa ato nga pagpadagan sa ato nga programa. Karon taon mag-iskot po ko nahon ako kining murabag expression na bitanis mga bata kanang double jeopardy. Magkakadungog na ko na bisag sa mga bata ayo pa madouble jeopardy tanana. Apo tanaw so makibot pasabot sa double jeopardy. Mao na ang problema. Saga na murag nauso ng ato ang pag-istorya og double jeopardy. Ang pauta na nasabtan ba kaha ni sa atong mga kanang makugi o yawit. Ako di mo ko gustong nga mag-istorya nini pero nakadungog ko kading madouble jeopardy tada na ubay na lugar ba. Kung ikaw makadungog ka murag ma-attract ka. Unsa ba ka kini nga unsa ba ilang istorya nga naong ingon ana. Murag nahimong common term. Common expression sa atong mga kaigsunan. Bisa pagpustaan, dunggan na kanang pulong nga diha ninyo, di ba? Okay. Unsa man ang double jeopardy? Ato lang ning kinambanon. Ako di matap ko nini hisgot kay maraman og lao man ni ba? Double jeopardy. Direta magsugod ta sa sinugdanan. Karon taon mag-isgot ko kabahin ning atong cyber libel. Kini bang mangutang ta dili mubayad ang atong nakautang ang nakautang dili mubayad selbe masuko ang nautangan unya ila dayong ibutang dito sa text nila. Bantay mo na kay nauson na sab na ron. Ato nang likayan, ma-cyber libel ta ni ana. Naidaghang mga kaso na kanang ingon ni ana sa pagkakaroon. Kadaghang mga pangutang. Mayra ba sila mangutang pero paninglan nimo tanggahi ang bayad oy. Ato manang hisgutan niya unsa pa. Hisgutan ko sa karon taon kini may kalabutan sab ni sa kini mangibuhat sa ambot ba libog mangkuni ini kana pang si BP Sara gi-file og sumbong sa Department of Justice. Pwede ba ni ato lang nga tukion din sa Nuda Veritas kay may tungkod man ni sa procedure or sa pamalaod sa pagkakaroon. So let's go back sa double jeopardy. Ako, di mo ko interesado ganyan pero gusto ko lang na mahiskutan kay aron nga mapasabot na ko ang mga kaigsunan nga kuging maglitok na ini. Ang double jeopardy, usan ka legal nga pamaagi ubos sa ato ang criminal procedure. Revised Rules on Criminal Procedure. Kini may tungod sa double jeopardy. Dugang katinawan. Ang double jeopardy mahimo kining ma-invoke nimo, mahimo magamit nimo nga rason nga dili ka na pwede nga filean og lain pa nga sumbong. Mao sa kunang dagan og double kay kun double sa ato pag gidublihan ka og sumbong. Pero naay pahimang no nga dili i-invoke mo lang kining double jeopardy. Mao na siya. In fact, dili lang sa criminal nga procedure, constitutional kini nga mandate. Nga dili pwede nga ang tao nga imong napahamtangan sa legal nga aksyon, balikan imo og pahamtang sa mao lang gyapon nga aksyon. Magsugod ta.
Ang double jeopardy may tabo lamang kung dunay valid information. Unsa may but pasabot sa valid information. Ang valid information mao nga naisumbong gi-file diha sa korte. Ang nag-file mao ang prosecutor, ang fiscal. Ngani awayan pagyud ang mahitungod sa information. Lain sab na nga pangitabo, no? Sa ato pa nga kung naay valid information nga na-file sa prosecutor's office, batok nimo. Usa na dayon sa mga elemento nga pwede na dayon ka maka-invoke. Pero upat man ni ka mga elemento. Kining upat ka mga elemento sa double jeopardy. Kung present kining upat, maka-invoke ka sa double jeopardy. So, valid information. Meaning nga, og invalid ang imong information, walay double jeopardy. Oo. Kaya there are certain instances nga ang mga information nga itong na-file, siguro sa ito pagdali-dali na ito, na-miss na ito nga mga essential elements sa pag-file na ito sa kaso, iyang information. Mahimo kining nga rason sa kontra nga mahimong ipadismiss ang kaso, mahimong ma-filean og motion to quash. Pero unya na valid information. Number 2 nga element, ang pag-file mo og valid information, siguro nimo nga ang korte adunay jurisdiction. Kay kung panalitan dili na to masunod ang jurisdiction requirement diha mismo sa pag-file og kaso sa korte, mahimo nga madismiss usab, makwas ang mao nga sumbong. Aduhan ni ka kategory sa jurisdiction sa may tungod sa ikaduhang elemento. Number 1, naa say jurisdiction over the subject matter. Number 2, jurisdiction sa korte. Kung pwede ba siya makapaminaw over the subject matter or subject or over the person. Ang pinaka-importante, ikatulo, kay upat man dunay arraignment. Paminaw ha, kay ako ra ba ning nisgutan na tumiagi, dunay arraignment nga gakahitabo. Na sa ato pa kunway arraignment, di ka makaingon nga, Senyor Huwis, double jeopardy kini. Dipikatan ka sa huwis kay kuan man, wa pa may arraignment. Kay gaingon ba dito sa double jeopardy nga i-arraign ka? Aya ka pa maka-invoke sa double jeopardy. Dili lang ang pag-arraign sa kaso, apil pagyud ang play. Usibot ipasabot, dili play nga maglula-dula ka diha. Ambot ipasabot nga, ibungat nimo atubangan sa korte. Kung ikaw, sad-an ba sa sumbong nga gipasaka batok diha nimo? So kining duha magkuyog, arraignment o play. Kung ma-miss ang usa, walay arraignment o naay arraignment pero way play, ang magakitabo na naon sa man. Adi ni mo ma-invoke ang double jeopardy. Ako lang na ipasabot diha ninyo. Kay aron nga matunong ang inyong gamit sa expression nga, double jeopardy ba nga na lugar. Sunod, ikopat. Ang ikopat mao nga, na-terminate ang kaso or na-dismiss ang kaso without express consent of the accused. Unsay ibot ipasabot na ini? Ang akusado kinahanglan mahibaw. Nasayod siya. Express consent. Meaning nga before the court, you have to signify your interest to
dismiss the case. So, kung panalitan mauna na akay express consent, present ang upat ka element, no? Na akay gisumbong ka, doon na information, no? Number 2, doon na jurisdiction ang korte. Number 3, i-arraign ka, o niya na pag-play ni mong gihimo. Ikaupat, mao nga, gi-terminate ang kaso, gi-dismiss ang kaso without express consent of the accused. Kung kining upat ka mga elemento, mutong nga nina, mao ng double jeopardy. Kasi effect nga na, dili ka pwede nga file ang kaso kay double jeopardy. Unsa man pud tong giingon na to sa una bitaw, kadumdum ka, bika kajud lang. Res judicata. Halos kamao-mao po di sa res judicata. Sa res judicata, prior judgment, nahukman na, unya, nag-refile siya sa kaso. Unya, nag-ingon din ang akusado, dili na pwede. Dili na pwede mapailan ko. Nga naman, nahukman naman na, gisitol naman na sa korte, unya nga nung i-file naman po na pagbalik. Unya, maurang mga parties involved. Kuha ninyo. Actually, kung atong inatuon sa pagtanaw ng duha ka mga butang, murag halos parinti-parinti rin sila. So, okay. Di apa. Atong lain na ito nga pag-iskutin ni si Mang Fimo Dia. Nung siya may hapon, sir. Sir Frank, attending check attendance lang. Attendance check lamang. Okay, sige, salamat. Alright. So padayon ta dito sa unahan din sa ato nga pagpanaguban. Katong kanina nasulti nako. I hope nasabtan ninyo kining usay magkakadugan ako des daplin-daplin. Labi na kanang mga hubog-hubog. Bay, bulyo par din na bay. Man yung sulti. Anyway, isgutan ta kining cyber libel. Nisgutan ta manin ito may agi pang mga katuigan, panahon ni Mampur, gusto ko lang sublion din para masabtan niyo og mayo. Nga naman, nauso dinhi ni nagauso, kining ato abitong mga utang-utang, o na mag-retire, government employee, pagkadungog sa silingan, na may kwarta. Di makabalibad kay silingan. Sunod, naana sa laing mga amigo. Pare, nag-retire ka na di. Ay, pilapay na dawat ni mo, pare. Nanadayan. Pwede ba, pare, nga kuan lang para sa akong apo, pang-tuition lang, pare. Pabaylo ako. Abot ang panahon ng ating paningil, di nagbayad. Katong maisip na to nga nautangan, creditor, no? Maningil, ay din ang bayad, bisa kung sa og balik-balik, balikan lang ugma kuno, kiniingon ni Papa, okay, sige balik. Di, gyapon mo bayad. Sa kapungot, sa nautangan. Gibutang sa cellphone, di sa Facebook, gipanabi, nga kini si Jose de la Cruz. Dili na sa Ahuan, kay bunog na makitong Juan. Dirita ka Jose de la Cruz. Na maylo na ko niya usapi. Ako siyang gitagaan. Unya dayon, niabot ang ting paningil. Sige kung balik-balik og paningil. Di gyapon mo bayad, labi-labi kagahi mo bayad. Kunya na sulti ka na, kapataka ka na dahil istorya sa imong kaulit o kasuko. Niabot ang panahon, wa ni mo mahibaw nga na-type ni mo ang mga pulong nga libelous.
bunga si mong kaulit nga wa ka bayri sa utang. Pangutana. Libelos o dono. Kining mga libelos nga gipanulti nimo. Diha mismo sa cellphone, sa Facebook, angayan ka bang manubag? Yes. Kaya naatay cyber law o cyber libel law. Ako ba nag-explain diha ninyo last week siguro to, no? Naanatay mga elements of libel nga balantayuno nato. Nganong gisgutan tani? Tungod kay daghan akong nadawat nga mga reklamo. Tungod kay daghan akong nadawat nga mga mulo. Ang mulo mao nga unsa kuno ilang mahimo nga sige magkuno silang balik-balik og paningil unsaon nga mapabayad ang nangutang. Pwede ba kuno kini isumbong? Na kung panalitan naamoy mga kasulatan, pwede god ako gisulti ninyo diha, no? As soon as nga naay mga utang-utang, demand letter sa. Demand letter, di ginato na malimtan. Ayaw og dangot din diretso sa mga libelous statements nga atong ibutang diha sa Facebook. Kay dautan man na manubag ka. Naunsa man ako na pong balikon ang mga ilhanan ngano nga manubag ka og libel. Unsay mga elemento sa libel? May siguro, no? Kadyot lang. Atong oras alas 2:31 na dinhi sa ato nga pagpadagan sa atong programa. Kini atong kini kadyot lang, ha. Ako lang isang ipahinumdum ni kaninyo. So, di pa ko maghisgot sa topic continuation nini. Bubrik sa ata balik ta ni GC. Okay. Yun lang ha, kay gasinyas man si GC nga naipangutana. Nuda Berita, Sir Frank God PM, ang among barangay Tanod, pangutana ni, no, gikan sa usas ato mga tigpaminaw. Ang among barangay Tanod, gisumbag sa mga standby. O, mga standby? Ay, nalata ni kay mga standby yung gasumbag. Kay grabe kahubog ang Tanod. Sus kaluoy bigay kay hubog pa, gikulata pa yun. Pero dili iyahang duty.
nasuko ang tanod og magkaso daw siya sa mga standby direct assault. Ang akong pangutana, kanus aman ma-apply ang direct assault? Bisan ba sa mga tanod o pulis nga wala mag-duty? Ikaw mismo, hibaw ang jud nimo nga, hibawaan na nimo ang tubag nini. Kung panalito wa mag-duty, lingkod-lingkod na siya, gainom-inom siya diha, wala may tabok nga assault, o dili pod matawag nga direct assault. Kung lugos ang tagyod, aron magkasuhay, kinanglan nga, ipamatuod na to nga nag-duty. O inon na to nga, what to siya mag-uniforme, civilian to, kay agent man siya na mo. O kanang, kung man na siya sa intelligence. O, na siya sa intelligence. So, most likely, ang madaginot na to nga kaso, ilabi na kung ma-justify na to nga official duty siya bisan uwa siya maka-uniforme, maybe indirect assault. Dili direct assault. Kana kung lugoson yun na to, no? Pero mura man og naay problema ang tanod kay hubog man kaayo ka. Alisod. Ilabi na kung gitabangan sa ato padagang mo barog mo saksi nga pala hubog ni tawana. Ako makadumdum ko one time sa among barangay. Barangay 22. Nagkapista ko no sila karon, murag pista sa enhance kanunay panabang kuno ako masayo. Murag mao. Okay. O sa kuhat di og humba dire kang George. Okay, nagsulti man to George nga kuan kining na ako no'y gapista ko no sila diha. May tughatdan ko og humba, no? Kay para lugar nga ma-high blood ta. Mutaas atong high blood. Okay. Kami doon na mitanod ka na do. Muto kag dili. Wala na siya dagmali. Pero siya gatabangon siya ang mga kauban, dili pagsumbag, kundi tabangon siya pag lahong kay dito nakatulog sa kanal. O niya gahawid pag yun siya sa kulapo. Hubog yung kayo. Wala to siya kasuhi kung sa may kaso lugar magkakitabo. Ang iya lang pagka-bilyako. Liability sa mong grupo. Kinig imong gisite nga kuan, palahubog, itabangan siya. So dili pwede siya maka-file og direct assault kay dili man siya person in authority. Ang maka-file og direct assault mao ang person in authority kung panalitan nadagmalan siya. Pwede nga maka-file ka og ikaw panlitan nga nadagmalan og direct assault, ikaw person in authority. Pero kung dili ka person in authority, dili kini siya pwede nga malugos gihapon. Kung lugos ang tagyod, ibutan talang pananita kung hypothetical nga situation, pwede kini siya malugos nga person or agent of a person in authority. Pero dili direct assault. Dili direct assault. Sa laktod ka pag-asulti, kung ako'y pasultiyon nini, kung makiha ni nga mao nga hubog, murag dili mo prosper ang maong kaso. Bisan ba sa mga tanod o pulis nga wala mag-duty? Kanang pulis, person in authority kana. Barangay kapitan, person in authority. Ang school principal, person in authority. Lawyer or notary public, kung inyo nang dagmalan, person in authority. Kana sila. Okay? Salamat sa pagbasa, Brad Rumi ni sa Kinugitan. Si Rumi din eh. Brad Rumi, mayo nga hapon ni mo diha.
Okay, kadyot lang ha. Naa pa ba? Good afternoon, Sir Frank. Nuda Veritas program. Kanang moingon gwapo ngadto sa bata o tao. Bisan ang giingnan apiki. Okay. Kadyot lang ha. Good afternoon, Sir Frank. Nuda Veritas program. Kanang moingon gwapo ngadto sa bata o tao bisan ang giingnan apike ug naong o mahal mahulog ba ni og bullying gisumbong kay nanaway. Mahimo gyud kini, no, nga bullying. Kunang naging na may balaod loan bullying 2013 man siguro ni na formulate ang maong balaod. Ako pagsabot di sa law on bullying, murag all encompassing, ilabi na sa mga remarks nga mura bitaw og dili maayo paminahon. Mao nang magkakitabo, gwapo niya dili di gwapo. Mahulog bang bullying gisumbong kay nanaway. Sa lagtod ka pagasulti ato lang undangon ingon ana. Kay bugal-bugal maguna. Oo. Bugal-bugal na gwapo nya day pagtan-on to sa samin mura magapiki ta. Lisod kayo. Lisod kayo. Okay, nala sige. Nahuman na ba tantong topic ganina? May tungod sa libel, no? Abot ganun ako, angay ba na kong i-review na ko ang elements of libel din eh. Tumang maningil, unya dili, mabayad ang nakautang. Siging balik-balik. O sa tanto niyo nga niyang balik-balik, bungas ka ulit, iyang gibutang sa Facebook nga palautang. O palautang ni. Unya magbuhi pagyud og mga pulo nga makadaot sa kadungganan sa tao nga nangutang. Dili man ni mahimong solusyon. Nadugang ka hinuon sa problema may tugod niya na. Busa kita, kung naatay kwarta, I hope masabtan sab ni sa uban. Kung dili ta pabiluon sa kwarta, ay nalang panglugos. Kaya na mo gitao gyud. Kadagan ako nakadamag na nga naagyo'y tao ko nga ug bakotang ay sus di gina mo bayad besang pagunsaon munang purisyo unya munang mapugos in taon siya og magpataka sa istorya hantod nga musangko siya sa libel nga nalaibel na hinuon niya ang tao. Diagod sa Facebook, kung magsulti ka, diha, ilabi na kung nailhan mo, or diha gyud usually kung sa bungas imong kapungot nga di ka bayran sa utang, pinabundak ang ngalan na. Kakanis Pedro mo ka na nga na magpuyo, diha, waagi na magbayad. Oo. Buhi ka lain nga istorya, libelous na dayon. So, mo nang malantayunon ninyo, ayaw na ninyo og buhata kay magkakaso kamo. Mas maayo pa nga i-libel mo sa ordinaryo nga balaod sa libel. Kay ang silot na minus. Ang peligro kung diha na sa Facebook. Kay cyber libel naman eh. Sa ko pag tuo, 20 years ang penalty na ini. Taas-taas pa na. Taas-taas. Pero naagitaw nga ganahan gyud, no, naagitaw sos. Balikason ka pa. Manulti pa. Di ko madlok sumbong. Bisag asang kurti makita ta. Ay, okay sab kaayo, no? Oo.
Nala, sige, salamat. Mura na. O, mura na. Doon ako ilain nga hisgutan nga gusto na kong tukion po din lain nga problema pangutana. Oo. Si Frank, asa ba tamo dangop? Kung panalitan makapalit kita og subdivision lot, unya wa masunod ang mga terms and conditions sa kontrata sa pagpalit namo sa yuta sa usa ka subdivision. Na ako, di kay ko familiar sa mag-una manguni kining mga subdivision. Pero, ang importante mo ni, naatay opisina nga butagad ni ini. Pero ang gusto ko lang para sa mga gusto magpalit og subdivision lot, kay uso kini dinhi sa ato sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Labi-labi ka uso. Kita og makalantaw nga doon na sa yuta nga mga siguro 1 or 2 hectares. Developon na nila nga subdivision. And so you have to subdivide that. After that, you sell it to the general public. That easy? No. There are certain requirements that you should comply. Primero, magkuha kay gyud og permit, license to sell. I think sa opisina kini sa kanadto HLURB karon morog housing human settlements human settlements for housing development, something like that. Kato dumduma lang katong kanhi opisina sa HLURB. Okay. Dito sa mga opisina, tuwa dito ang tanang mga requisitos. Ilabi na kung magbutang ka o subdivision. Anso, katong nangutana, kabahin ni ini. Para secure mo sa pagpamalit o mga subdivision lots din sa ato sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Ang gusto na ko isuggest mo, kung doon na mo'y duda sa yuta nga inyong gipalit, diretso mo dangop dito sa Human Settlements for Housing Development kani HLURB kay tuwa dito ang inyohang mga tubag sa pangutana. Kay kung maminaw ka sa mga ahente, mingon mga ahente kompleto ni sir. Oo. O di ka kay mabalak ka. Honest pa. Kay nakapalit nga ni sikuan mo niyo. Mo na duha ka luti iyang napalit sir. Ikaw po nga naminaw, murag matintal ka. Ha? Tinuod ni? Tinuod. And so, paniguro, kay maproblemahan ka man na pag-recover ni mo, primero, ang problema mo ni, usually na ay down payment. Kunya, mag-monthly installment ka. Kung saan man mo pag-recover na, dili na basta-basta ni mo ma-recover. Oo. Kapulika kagyod. Muna nga magbantay kita nini mga subdivision developer selbe sa mga subdivision dinhi sa ato sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Paniguroon na to kini sila adunay necessary corresponding nga permit, ilabi na ang license to sell. Kunya, ang opisina nga pwedeng dangpanan ini, mao ang opisina sa housing, human settlement, urban development, burang inguna na. Kato bang kanhi HLURD, para secured mo. Para secured mo. Munang usayo na hunan ako, mas maayo pa og magkuha mong housing diya sa mga NHA kay sigurado ka pa. O, kay NHA may gatiman sa mga papers. Pero kini mga private subdivision lot owners, ay bantay mo.
extra careful. Kaya nagraban ni sila ahinte. Nya magnindra pag ini mga hinti, sa kuan kaila ka sir. Oo, nga naman. Duha ka luti yan napalit. Nanadayon. So ikaw matintal ka. Ngunya di ay, wala lisensya sa pagbaligya. Yayay ka. Diyod ha. Kay ato sang i-opening Facebook kay maklaro na to og yan na, open na. Sige, salamat. Si Ma'am Elizabeth Basilgo. Muna yung una ganina nakakuan. Yan si Mafi. Niya pa'y lain. Nga mga kumon man nga mga pautana. Mga kumon. Kini pagpalit o yuta. Iskutan ko lang eh. Doon ay nautanan ako. Si Frank, kung panalitan, makapakita na og titulo sa yuta ang seller. Okay na ba? Okay na ba ni? Angay na ba ni siyang paliton? Ang tubag na please, ayaw palita diretso. Due diligence. Kay araw nga dili na po ka magakakaso, magakaproblema, unsaon pag-recover nimo ang imong na-dispatchar nga kwarta. Lugar mga pahimang no ni. Pero kung makurat man ko nga, even until now, naapa magyoy mga ikso na to nga mahimong mabiktima nini. Due diligence importante. Ambot na kay numdum baka mo, sige kong gisulti o sige kong nagsulti nini sa gitawag nga due diligence. Ilabi na kon naa na ipakita nga titulo sa yuta. Primero, gusto ko may baw. Kining titulo sa yuta, gipakita sa ahente. Kining titulo, unsa man ni? Iyan ni? Nga titulo, original. Mani pangutana. Kung panalitan Xerox sa mutna, nga aghaton tagyo ka, manikuro ka, i-double check ni mo, due diligence, para dili ka madisgrasya. Nganong ingunaon man nato ni, tungod kay uso, gihapon kini, hanto dinig mga panahon na. Musa maniguro gyud ta. Usahay mapakita na to ang owner's duplicate copy. Kanagong titulo sa yuta na may original nga kopya na ang gahupot sa original nga kopya mao ang Register of Deeds. Ang silbing duplicate ni ana nga ang dating murag yapog original, as a matter of law, kopya ka na diha mismo sa tag-iya sa luna sa yuta. Wan ay lain nga gatagaan niya na. And so, kung panalitan doon ay muduol ni mo, magbaligya sa yuta, siguro ni mo ni, aron dili ka magka problema pag-abot sa tukmang panahon. Ay daghan na kayong kaso, di palang dugay, doon ay ako na istorya. Nga na problemahan siya kay tuwa may naka-indicate kuno dito sa titulo sa yuta
sa iyang pag-verify dito sa Register of Deeds nga naprenda, nakukumo na makaya na. Pero usually, ang yuta, og di gyud mabaligya, prenda gyud. Prenda gyud. Na kung panalitan desidido kay mura bitaw og giapura ka na nga siguro na ay kwarta imo mga anak kay gikan sa abroad, ipapalit kag yuta, ipapaniguro ka nga magkapalit ka og yuta. So dunay napilian nimo nga yuta. Oh, gwapo kayo ka lugar. Pero pagtan-aw, pag double check dito sa Register of Deeds, naka-mortgage, na prenda, sa buhaton nimo. Ang buhaton nato mao nga makigistorya kita sa tag-iya kadtong nagprenda. Unya, imong istoryahon pila ang bayron nun, o kamo na din ang magkuyog paingon dito sa bangko, mag-istorya kamo sa taga-bangko, pila gayod ang bayron nun, kay ikaw ang interesado nga magpalit ni ini. Para masiguro nga dili ka magbasol pag-abot sa tukmang panahon. Ilabi na ko nakaprenda. Nadaghan mag-ayo na nga mga rason. That's why balik-balik na ko ni pag-painumdum diya kaninyo. Unya ayaw pagpalit og tax declaration lamang. Mas maayo pa nga di ka nalang magpalit. Nga naman, maproblemahan ka magod. Kung tax declaration, taas pang proseso nga makatitulo ka na anak. Nga nung dito ka magyud sa dako-dako nga problema. Ang pagitaon nimo katong titulo sa yuta. Buhan gamay na lang imong pag-follow up dito sa Register of Deeds. Ilisod. Nagkakay nagkakaso nini. Ilabi na kung nagka-claimants po, kaning dagang yung ka-claimants. Pero malibog ka man, nganong dagang claimants, kung panalitan, agdo nimo ang pangalan sa titulo sa yuta. And therefore, all those that are not being mentioned, diyang napitas titulo are excluded. Ang uban kay, ang tahiyan ini mo ka na mo kini, nagkakaso pa kini, wa pa ni maresolbar mo ka na. Buraga hinadlukon ba? Samo kayo ba? Oo. Okay, kana ako lang ng reminder, no? Kay nakadumdum ko doon na sa ko'y igala ikaw ni Ana. Dire ko sa lain na to nga pagpahinumdum. Unsa may but pasabot sa SPA, Special Power of Attorney, or unsa ba ni siya? Pwede ba ni siya ma-revoke? O kano sa po kini siya ma-expire? Dugay na kong nakahisgot na ni SPA. Pero doon na nangutan na gyapon. Di ko mawala, no? Kay at that time siguro, pag lakbit na ko, wala sila. Basig nang laba. Nagmarites. Yeah, this time, ni-crop up na ning maong issue. Ilabi na ang SPA. Nakadumdum ko. Tunay nag-istorya na ko. Yung problema mo ni. Naasay claims sa Osaka government office. Claims ni sa death benefits. Kanya, pag himan-himan, naghan kayo og mga requirements. Naghan kayo. Kini siya ika-fourth generation or ika-5 nga generation. Okay. Sa requirements diha sa iyang pag-claim sa death benefits, hasta angalan sa iyang kaluluhan o lulo, iparikol ang pitsa kano saan namatay, unsang tuiga, unsang pitsahan na tao, nga wa nga ni siya kakita na kay kapila na gud siya nga generation. Ang ako ba nga, sometimes the office of the government becomes too
expensive. Sometimes, it is irrelevant. Ingon tag irrelevant because these are not essential requirements. Igo naman ng one generation apart. Pero grabe, kinisiyabi. Kwenta-kwentahon ako. Ikaduha nga kuan ni siya. Nabang apo silbi. Apo sa apo, inana. Ingon na siya, what is the remedy? The remedy is, we have to prepare an affidavit to make sure SPA affidavit na ikaw mag-follow up ni ini. Unya, dili na nimo ma-secure ang mga detalye sa mga nangamatay nimong kalulahan o kaluluhan sa kanihay ng mga panahon. Di ako man nang i-recall last ang pizza, wa sila kuyapi. Anyway, magpadayon na ta. Kaya wala na tayo nga oras o panahon next time sa ato pagpadagan sa atong tulumanon. Salamat na lamay sa inyong pagpamino, pagsunod kanunay din sa atong programa, ang Nuda Veritas. Sa ngalan ni Jesse James, diri sa Pikas, sa atong pagpadagan sa atong programa nga Nuda Veritas, kami magaingon atong gigukod ang kalibutan ng kalipay nga lumalabay, apan ang langit nun walay katapusang kalipay atong gisalikway. Dinigbahin na akong basahon ang topic ni Ma'am sa programa nga kalipay nga mulotay karo alas 6:30 maning musunod. Magkasalig ka sa Ginoo kay puro gugma ang iyang gibati alang kanimo. Akong balikon, magkasalig ka sa Ginoo kay puro gugma ang iyang gibati alang kanimo. Kining programa ha, nga kalipay nga muluhotay inyong madungog, babati niyo alas 6:30 ang takna sa kagabion karong gabi dinhi sa Gold Radio. Nagsalamat og maayong hapon. G103.9 Gold Radio. Balita satak na. Moabot sa 1.6 million kapamilyang Pilipino ang nakalingkawas gikan sa kapobrehon sa pamaagi sa Pandawid Pamilyang Pilipino Program Conforpis. Base pa ni DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene